As expected, hindi nga makasama sa Final 12 ng Gilas Pilipinas Pool si Ginebra high-flying forward na si Jamie Malonzo para sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers na gaganapin sa darating na November 21 sa MOA Arena dito sa Pilipinas. Pero ang hindi natin inaasahan ay pati ang 6'10" na si AJ Edu ay maliit ang tsansa na makapasok din sa Final 12. Ayon nga kay Gilas Pilipinas Team Manager Richard Del Rosario, si AJ Edu ay may iniindang injury na nakuha niya sa huling laban ng kanyang koponan na Nagasaki Velka sa Japan B-League. Hindi na rin nakakabigla ang gaytong problema ni Edu dahil alam naman natin na injury prone na rin si Edu simula lang nadali siya ng ACL injury noong 2019 Under-19 FIBA World Cup. Dahil dyan, ilalagay muna sa injured list si Edu sa laban ng Gilas kontra sa New Zealand at Hong Kong. AJ suffered an injury in his last game in Japan. Okay, so right now we are in communication also with the medical team of AJ in the B-League, and he needs to undergo strengthening with his knee. As you all know, AJ has a long history of injuries. And once he arrives, he's arriving today, and then we will make our assessment with our trainers, our own trainers and medical staff, and see from there if it depends on his recovery, if he will be available for the window. Si Ange Kwame naman na inimbitahan din ng SBP sa Bubble Cup ay hindi rin maglalaro sa next window. Ibig sabihin si Justin Brownlee lang ang gagamitin ni Coach Tim Cone sa dalawang laro ng Gilas Pilipinas. Ngayon, ang tanong, bakit inimbitahan pa sina Kwame, Edu at Malonzo kung hindi naman sila iisama sa next window? Sabi ni Coach Tim Cone sa kaso ni Jamie Malonzo at AJ Edu, bagamat nasa injured list pa rin ang dalawa, gusto ni Coach Tim Cone na nakasama pa rin sa training at team building activities sina Malonzo at Edu dahil parte pa rin sila ng Gilas pool na posibleng magamit sa mga susunod na torneo. Habang si Ange Kwame naman ay nakareserba kung kinakailangan ng backup import lalo't hindi pa na ipapasa ang batas na magdideklara kay Benny Boatwright bilang naturalized import. So unofficially, in-announce na nga ni Team Manager Richard Del Rosario ang Final 12 ng Gilas Pilipinas. At ito nga ay sina Scotty Thompson, CJ Perez, Chris Newsome at Dwight Ramos para sa backcourt. Ang mga wingman naman natin ay sina Calvin Oftana, Kevin Kiambao, Carl Tamayo at Justin Brownlee. Habang sa big man ay sina Mason Amos, Japet Aguilar, Junmar Fajardo at Kai Soto. Kung mapapasin ninyo ang lineup, ganito din ang naging lineup ng Gilas Pilipinas noong FIBA Olympic Qualifying Tournament last July, kung saan tinalo ng ating koponan ang nooy number 6 sa FIBA World Rankings at host nation Latvia. Hindi ko alam kung sinadya ito ng tadhana na parehong lineup pa rin ang gagamitin, pero okay na rin ito dahil may nabuo na silang chemistry. Well, kung tutuusin, good news na rin naman bagamat hindi pa rin makakapaglaro si Edu, healthy naman ang huling 12-man pool na ginamit ni Coach Tim Cone na gumulat sa Latvia last tournament. Pero kayo ba mga kabola? Ano sa tingin niyo? Panahon na ba para mas pahabain pa ang Gilas Pilipinas pool? Dahil sa katulad ng itong problema ay mas marami mabubunot si Coach Tim Cone ng mga players kung sakaling may gaytong mga problema sa susunod na torneo. Tara, pag-usapan natin yan. Mag-comment na rin kayo sa comment section at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.